Nakakatanggap tayo ngayon ng isang mahalaga at posibleng makabagong balita patungkol sa nagpapatuloy na modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. Isang mataas na antas ng delegasyon mula sa Philippine Navy ang inaasahang magtutungo sa Japan sa susunod na buwan upang magsagawa ng masusing inspeksyon sa dalawang uri ng decommissioned na barko mula sa Japan Maritime Self-Defense Force, ang Hayabusa-class missile boats at ang Abukuma-class escort vessels. Ang talagang kapansin-pansin ay ang matinding interes ng Philippine Navy sa Hayabusa-class, isang klase ng maliliit ngunit makapangyarihang missile boats na kilala sa JMSDF sa kanilang bilis, kakayahang makipaglaban at kahusayan sa operasyon sa mga baybaying dagat. Ipinapakita ng interes na ito na posibleng naghahanda ang Pilipinas para sa isang makabagong estratehiya sa depensang pandagat, isa na nagpapahalaga sa mabilisang tugon, maritime interdiction at maritime denial lalo na sa mga pinagtatalunang karagatan. Ipinakilala noong unang bahagi ng ika-2000, ang mga barkong Hayabusa-class ay idinisenyo para sa high-speed interception at coastal defense. Gamit ang 3 gas turbine engines, kaya nitong makamit ang bilis na 44 na knots na mainam sa mabilisang pagresponde sa mga banta sa kapuluang gaya ng sa Pilipinas. Bagamat maliit sa sukat, hindi matatawaran ang armas at teknolohiyang taglay ng mga ito. Mayroon itong 2 twin launchers para sa SSM-1B anti-ship missiles. Nagawa ng Japan, isang 76 na mm Otto Melara Super Rapid Gun at 2 12.7 mm M2 machine guns para sa malapitang depensa. Bukod dito, ang OIQ-8B Tactical Data Processing System ay nagbibigay ng network-centric capability na nagpapahintulot sa real-time data sharing sa mga kaalyadong barko at aircraft, isang malaking hakbang pasulong para sa Philippine Navy kung maisasama sa kanilang sistema. Ang posibleng pagkuha ng Hayabusa-class ay tugma sa layunin ng revised AFP Modernization Program, partikular sa pagpapalakas ng maritime domain awareness at interdiction power sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang tensyon at mga gray zone tactics sa rehiyon, mas lumalaki ang pangangailangan ng bansa para sa mabilis at episyenteng mga barko. Ang darating na inspeksyon sa Japan ay magiging napakahalaga. Titingnan ng delegasyon ang kondisyon ng mga barko, kabilang na ang hull, makina, sistema ng labanan, at ang posibilidad ng suporta sa maintenance gaya ng spare parts at training. Bagamat hindi na frontline assets ng Japan, nananatiling epektibo ang mga ito at maaaring magbigay ng malaking benepisyo sa Pilipinas sa mas mababang halaga kumpara sa bagong barko. Gayunpaman, may ilang hamon din dahil sa mga regulasyon ng Japan sa arms export, malamang na aalisin ang mga SSM iba pang missiles bago ang posibleng paglipat. Ibig sabihin nito, kailangan ng Pilipinas na humanap ng kapalit o magsagawa ng integrasyon ng ibang sistema, maaring lokal o mula sa ibang kaalyado. Bagamat teknikal na masalimuot, maaari rin itong magbukas ng mas malawak na interoperability sa mga future systems. Kung maisusulong ang transaksyon, hindi lamang ito simpleng pagbili ng barko. Ito ay sumasalamin sa lumalalim na kooperasyong pangdepensa ng Pilipinas at Japan, 2 demokrasya sa Indo-Pasipiko na parehong may malasakit sa seguridad ng rehiyon, kalayaan sa paglalayag, at katatagang pangmaritima. Matatanda ang patuloy ang suporta ng Japan sa Pilipinas mula sa mga donasyon ng patrol vessels, kagamitan para sa disaster response, hanggang sa mga pagsasanay. Kung magpapatuloy ang lahat ayon sa plano at masisiguro ang kondisyon ng mga barko, suporta sa logistics at posibilidad ng modernisasyon, inaasahan na ang aktual na transfer ng mga Hayabusa-class
ay maaaring mangyari sa pagitan ng 2026 hanggang 2027. Kapag formal nang naging bahagi ng Philippine Navy, maaaring gamitin ang mga ito sa maritime interdiction, patrol sa West Philippine Sea, gray zone deterrence, at mabilisang operasyon sa mga lugar ng tensyon. Mabilis, versatile at subok na sa aktwal na operasyon, ang Hayabusa class ay maaaring maging susunod na sandata ng Pilipinas sa pagharap sa mabilis na pagbabago ng seguridad sa rehiyon. Ano sa tingin ninyo? Dapat bang agad kumilos ang Pilipinas para makuha ang mga barkong ito? Ito na ba ang uri ng capability na kailangan natin sa ngayon?